Hindi na kami makakabalik sa Switzerland. Isang di pangkaraniwang eksena ang naganap sa lobby ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang mga magiging diplomat at tagapagmana ng malalaking korporasyon ay nag-iiyakan na parang mga bata. Bakit ang 20 estudyante mula sa isang prestihiyosong high school sa Switzerland na sanay sa pinakamataas na antas ng pamumuhay sa buong mundo ay sabay-sabay na tumangging umuwi, isang pangyayaring hindi pa naririnig kailanman? Ang lahat ay nagsimula sa isang hintuan lamang sa expressway. Ang kanilang field trip, na perpekto at metikulosong binalak, ay biglang gumuho sa isang iglap nang masaksihan nila ang isang ordinaryong tanawin sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Isang banyong maihahalin tulad sa isang department store, isang food court na may higit 150 uri ng masasarap na pagkain, at ang hubad na pakikipagkapwa sa isang hot spring resort. Ito ang kwento ng 48 oras na yumanig sa mundo ni Sofia, ang presidente ng Student Council na armado ng perpeksyonismo, na sa huli kusa niyang pinunit ang kanyang schedule at lumuhang nagpasalamat. Ano nga ba ang mahikang taglay ng Pilipinas na bumasag sa kanilang matibay na pananaw sa buhay? Narito ang buong tala ng kanilang pagkamangha at pagbabago. Ayaw na naming umuwi. 20 estudyante mula sa isang elite na paaralan sa Switzerland sabay-sabay na tumangging sumakay sa kanilang flight pauwi. Ano ang nangyari sa kanilang field trip sa Pilipinas? Pinunit ng anak ng isang Swiss parliamentarian ang kanyang plane ticket. Sila ay namangha sa isang service area, sa expressway, at isang hot spring resort. Pagbaba pa lang ng bus ng mga estudyanteng ito sa isang service area sa North Luzon Expressway. Lex? Sabay-sabay silang nagpanik. Ang plano na umihilang sandali at bumalik agad sa bus ay tuluyang nawasak. Ano ang dahilan? Ang kanilang nasaksihan ay higit pa sa kanilang inaasahan, kahit na sila ay nagmula sa bansang ipinagmamalaki ang pinakamataas na antas ng infrastruktura sa Europa. May department store ba sa loob ng isang gas station? May 150 klase ba talaga ng pagkain dito? At ang mas nakakagulat pa ay ang sumunod. Pagsapit ng gabi, sa isang hot spring resort na kanilang pinuntahan, mula sa anak ng may-ari ng isang malaking korporasyon hanggang sa presidente ng student council, lahat sila ay sabay-sabay na sumigaw habang umiinom ng malamig na buko juice pagkatapos maligo. Walang ganito sa Switzerland. Ito ang sandali kung saan ang mundo ng mga perpeksyonistang estudyanteng ito ay gumuho. Ano ang tunay na mukha ng Pilipinas na kanilang natuklasan? Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Ngayon, ibubunyag namin ang talaan ng nakakagulat na 48 oras na iyon. Magandang araw. Ako si Sophia Miller, isang third-year student sa isang international school sa Zurich, Switzerland, at ako ang presidente ng Student Council. Ang aking ama ay isang miyembro ng Swiss Federal Assembly at ang aking ina ay isang international lawyer. Mula pagkabata, lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan pinapahalagahan ang perpektong pagpaplano at pamamahala ng oras. Palagi akong nasa top 5% ng klase at nanalo ako ng Excellence Award sa European Student Exchange Program na naging daan para makasama ako sa field trip na ito sa Pilipinas. Habang naninirahan sa Switzerland, lubos akong naniniwala na ang aming bansa ang may pinakamataas na antas ng infrastruktura sa mundo. Malinis na mga kalsada, eksaktong oras ng pagdating ng mga tren, at mahusay na mga pampublikong pasilidad. Lahat ay gumagalaw na parang relo. Iyan ang Switzerland. Sa loob ng aking bag, dala ko ang isang schedule ng aming biyahe sa Pilipinas na detalyado bawat minuto. 8:30 a.m. Pag-alis sa hotel. 9 a.m. Pagdating sa Naya. 12 p.m. pagsakay sa eroplano patungong Palawan. Lahat ay perpektong nakaplano, ngunit sa sandaling pagdating namin sa Pilipinas, may naramdaman na akong kakaiba. Ang Naiya mismo ay parang isang maliit na syudad. May mga shopping mall, art gallery, at mayroon pang ang mga spa. Hindi ito maikukumpara sa Zurich Airport na mas maliit. Naisip ko sa aking sarili, hindi ba't ang airport ay lugar lang para sumakay at bumaba ng eroplano? Bakit nila ginawang ganito kakomplikado? Ang mga kasama ko ay may katulad ding reaksyon. Ang aming klase, na binubuo ng 20 estudyante, ay mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang bansa sa Europa.
Si Hans, mula sa Germany, ay anak ng isang logistics expert. Si Marie, mula sa France, ay anak ng isang diplomat. Bawat isa sa amin ay isang elite na kinatawan ng aming bansa. Pumunta kami rito para matuto tungkol sa Pilipinas, pero sa totoo lang, may kaunti kaming pagmamataas. Para sa amin, ang Europa pa rin ang sentro ng kaunlaran sa mundo. Nang umalis ang bus sa airport at pumasok sa expressway, kinuha ko ang aking laptop para muling tingnan ang schedule. Papunta kaming Palawan, kaya dapat ay nasa airport kami para sumakay ng eroplano. Bakit kami nakasakay sa bus at bumibiyahe? Ipinaliwanag ng aming tour guide. Bago daw kami tumuloy sa Palawan, magkakaroon muna kami ng isang cultural immersion. Kasama raw dito ang pagbisita sa isang malaking service area sa expressway at isang sikat na hot spring resort. Service area? Naisip ko ang mga hintuan sa mga highway sa Switzerland. Isang maliit na gusali, 2 o 3 vending machine, at isang maliit na tindahan na nagbebenta ng sandwich. Iyon lang. Karaniwan, 10 minuto lang ang kailangan para magbanyo at bumili ng kape. Hindi ko masyadong maintindihan kung ano ang hot spring resort. Pero inakala kong ito ay parang isang sauna. May mga sauna naman sa mga hotel sa Switzerland. Habang tumatakbo ang bus sa NLEX, tumingin ako sa labas. Ang expressway ng Pilipinas ay mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Malinis ang daan at malinaw ang mga linya. Pero may isang bagay na iba. Ang mga electronic billboard sa daan ay nagpapakita ng real-time na sitwasyon ng trapiko, ang distansya hanggang sa susunod na service area, at nag-aanunsyo pa ng mga sikat na pagkain doon. Isa itong sistemang hindi ko pa nakita sa Switzerland. Pagkatapos ng mga 3 minuto, nagsalita ang aming tour guide sa mikropono. Malapit na tayong dumating sa NLX Pampanga Mega Station. Bibigyan ko kayo ng 3 minutong free time. 3 minuto, natawa ako sa aking isipan. Anong gagawin namin sa isang hintuan sa loob ng 30 minuto? 10 minuto ay sapat na. Sinabi ko sa mga kaibigan ko, magkita-kita tayo sa bus sa loob ng 15 minuto. Sayang sa oras. Noong mga sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang perpekto kong plano ay malapit ng madurog, na ang service area sa Pilipinas ay isang mundong ganap na kaiba sa aking inaakala. At sa gabing iyon, sa isang hot spring resort, ang buong pananaw ko sa buhay ay magbabago. Nang pumasok ang bus sa parking lot ng service area, nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ano ito? Service area ba talaga to? Hindi ba't isa itong mall? Paghinto ng bus. Tumayo ako, dala ang aking bag. Ang plano ko ay magbanyo, bumili ng isang bote ng tubig, at bumalik agad sa bus. Ngunit, pagbukas ng pinto ng bus at paglabas ko, natigilan ako. Napakalaki ng gusaling nasa harap ko. Kumikinang ang mga salamin ng 2 palapag na gusali, at ang pasukan ay kasing lapad ng isang shopping mall. Hintuan lang ba talaga to? Bulong ni Hans, ang kaibigan kong Aleman, sa tabi ko. Sofia, tingnan mo ang parking lot. Ilang kotse kaya ang nandidiyan? Tiningnan ko ang paligid, may 10 malalaking bus, at ang mga kotse ay hindi ko na mabilang sa dami. Ang mga hintuan sa Switzerland ay may espasyo lang para sa mga 10 sasakyan, pero dito parang 10 beses ang laki. Lahat ba ng taong ito ay pumunta rito para lang magpahinga? Habang papalapit kami sa pasukan, nagsimula akong kabahan. Malakas ang kutob ko na may isang bagay na hindi naaayon sa aking inaasahan. Pagbukas ng automatic door, humampas sa aking mukha ang malamig na hangin mula sa aircon. At nang makita ko ang tanawin sa aking harapan, natulala ako. Hindi ito isang hintuan, isa itong higanteng shopping mall. Sa kaliwa, may mga convenience store, 7-Eleven. Mini-stop iba't ibang brand pero halos pareho ang laki. Sa kanan, may isang panaderya. At sa tabi nito ay mga coffee shop, Starbucks, The Coffee Bean, Bose Coffee. Lahat ng ito ay nasa loob ng isang service area. Nagsimulang magulo ang isip ko. Paglakad ko pa, doon ko naranasan ang tunay na pagkabigla. Isang malawak na food court ang bumungad sa amin. At sumuko na akong bilangin ang mga pagpipiliang pagkain, Jollibee, Chowking, Mang Inasal, Sisig Hooray, Goto Tendon, Palabok, Halo-halo, Lechon Kawali,
adobo, sinigang, pizza, burger, kakanin, tapsilog, ensaymada, bibingka, turon, fishball, kwek-kwek, at marami pang iba. Kung bibilangin, aabot ito sa higit 150 uri. Sa Switzerland, 3 klase lang ng sandwich ang pagpipilian. Dito, 10 minuto na yata ang gugugulin ko para lang basahin ang menu. Hinawakan ni Marie, ang kaibigan kong Pranses, ang braso ko at sumigaw. Sofia, tingnan mo doon. May bote ka pa. Tumingin ako sa direksyong tinuturo niya. Totoo nga, may isang Watsons. Isang botika sa isang hintuan. Bakit? Sino ang bibili ng gamot sa gitna ng expressway? Hindi ito maintindihan ng aking lohika. Sa tabi nito, mayroon pang optical shop at isang malaking pasalubong center. Hindi ito isang hintuan. Isa itong maliit na bayan. Nilapitan ko ang aming tour guide at nagtanong, Ma'am, service area po ba talaga ito? Ngumiti siya at sumagot, Oo, Sofia. Ganito talaga ang mga malalaking service area sa Pilipinas. Marami sa mga ito sa buong bansa ay ganito kalaki. Hindi ako makapaniwala. Marami sa buong bansa at lahat ganito kalaki. Ang mga kaibigan ko ay nagkanya-kanya na at nagsimulang maglibot. Si Hans ay nasa isang arcade, namamangha sa isang claw machine. Si Marie naman ay nasa isang tindahan ng cosmetics, tinitingnan ang mga face mask. Kinuha ko ang aking schedule, hintuan, 10 minuto, banyo, 5 minuto. Nakasulat doon. Wala nang saysay, ang planong ito. Naisip ko, kahit 30 minuto, ay hindi sapat. Nagpasya akong magbanyo muna. Sinundan ko ang mga karatula papunta sa banyo. Ang pasilyo ay kasing linis at kasing lapad ng sa isang department store. Pagbukas ko ng pinto ng banyo, muli akong namangha. Mayroong halos 20 cubicle at lahat ay malinis. May bidet at sapat ang toilet paper. Sa lababo, may hand dryer at paper towel. Mas maganda pa ito kaysa sa mga banyo sa highway sa Switzerland. Paglabas ko, habang naghuhugas ng kamay, isang Pilipinang ginang ang kumausap sa akin. Ineng, dayuhan ka? Saan ka galing? Sasagutin ko sana siya sa Ingles, pero naalala kong nag-aaral ako ng Filipino, kaya sinabi ko ng may pag-aalinlangan, mula po sa Switzerland. Ngumiti ang ginang. Aba, ang galing mong magtagalog. Galing ka pala sa Switzerland. Subukan mo yung ensaymada dito, masarap yan. Ensaymada? Tumango ako at bumalik sa food court. Nakita kong kumakain na ng fishball ang mga kaibigan ko. Kinawayan ako ni Marie. Sofia, tikman mo to, ang sarap. Tiningnan ko ang mga bilog na fishball at nag-alinlangan ako. Hindi kaya mainit? Pero sa itsura ng mga kaibigan ko, mukhang masarap talaga. Nag-order din ako ng isang stick, 20 pesos. Kung i-convert sa Swiss franc, wala pang kalahating franc. Sa Switzerland, ang isang tasa ng kape ay 5 francs, pero dito, ang isang merienda ay napakamura. Kumuha ako ng stick at maingat na isinubo ang fishball. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng lasa ang nangyari sa aking bibig. Ang labas ay malutong, at ang loob ay malambot, at ang tamis-anghang na sarsa. Masarap ito. Sobrang sarap. Tuluyan ko nang nakalimutan ang plano kong umalis sa hintuan sa loob ng 15 minuto. 150 klase ng pagkain. Pwede ka nang tumira dito ng isang buong araw. Pagkatapos kong kumain ng fishball, busog na ako, pero gusto ko pang kumain. Tumingin ako sa paligid at nakita kong pareho rin ang nararamdaman ng mga kaibigan ko. Si Hans ay kumakain ng inihaw na isaw, habang si Marie ay may dalang isang supot ng ensaymada. Si Julia, na mula sa Germany, ay bumili ng 3 piraso ng corn dog. Muli akong tumayo sa harap ng mga menu. Ano pa kaya ang kakainin ko? May mahabang pila sa tindahan ng ensaymada. Pumila rin ako. Ang lola sa harap ko ay umorder ng 10 piraso. 10 piraso? Anong gagawin niya sa ganoon karami? Nang ako na, umorder din ako ng 2. 25 pesos bawat isa. Pagkagat ko, ang labas ay malambot at ang ibabaw ay may keso at asukal. Isang matamis na aroma ang kumalat sa aking bibig.
Sa kabilang tindahan, nagbebenta sila ng mami. Ang mga pansit ay nakababad sa mainit na sabaw. 50 pesos bawat mangkok. Isang presyong hindi maiisip sa Switzerland. Bumili ako ng isang mangkok. Paghigop ko ng sabaw, naramdaman ko ang mainit at malinamnam na lasa. Pagkagat ko sa pansit, ang kenyong tekstura kasama ang lasa ng manok ay perpekto. Masarap din ito. Nagsimula akong ma-excite. Gaano karaming pagkain ang mayroon sa service area na ito? Tinawag ko ang mga kaibigan ko. Libutin natin ang buong lugar at tingnan kung ano pa ang mayroon. Masaya silang sumang-ayon. Sinimulan naming tuklasin ang service area. Sa kaliwang bahagi ng unang palapag, may 3 convenience store, 2 panaderya, 4 na coffee shop, mga tindahan ng ice cream, donut, siopaw, at mga kainan na naghahain ng pagkaing Pilipino, Tsino, at kanluranin. Wow! Lahat ba ito ay pwedeng kainin? At hindi lang pagkain ang mayroon. Mayroon ding charging station para sa mga cellphone, massage chairs, at kahit isang breastfeeding room. Isang breastfeeding room sa isang hintuan. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Nakadikit sa pader ang mga poster ng mga atraksyon sa rehiyon, mga sikat na pasyalan, masasarap na kainan, at impormasyon tungkol sa mga pista. Sa ikalawang palapag, may mga mas class na restaurant. May steakhouse, Japanese restaurant, at isang restaurant na may tanawin ng hardin sa labas. May hardin pa sa isang hintuan, sumigaw si Marie. Sofia, tingnan mo, may pasalubong center din. Sinundan ko siya. Totoo nga, may isang malaking tindahan ng mga souvenir. May mga tradisyonal na manikang Pilipino, postcard, keychains, at kahit mga t-shirt na may nakasulat na I love PH. Para na itong isang tourist destination. Bumili ako ng 3 keychain. Isa para sa akin, at ang 2 ay ibibigay ko sa aking mga magulang sa Switzerland. Bumalik kami sa unang palapag at pumasok sa isang convenience store. Ang laki nito ay parang isang maliit na supermarket sa Switzerland. Ang section ng mga inumin pa lang ay may higit 100 klase na yata. Pinili ko ang isang bote ng Chucky, isang sikat na chocolate milk. Sabi ng mga kaibigan kong Pilipino, masarap daw itong inumin pagkatapos maligo, pero masarap din kahit anong oras. 20 pesos. Pagbukas ko at pag-inom, isang matamis at creamy na lasa ng tsokolate ang pumuno sa aking bibig. Masarap din ito. Sa cashier, kinausap ako ng staff sa Ingles. Are you a tourist? Tumango ako. Ngumiti ang staff at sinabing, Enjoy your trip in the Philippines. Nagpasalamat ako at lumabas. Ang babait ng mga staff dito. Sa labas, may isang open-air space. May palaruan para sa mga bata, isang lugar para sa mga alagang hayop, at isang hiwalay na smoking area. Sa palaruan, masayang nagtatakbuhan ang mga bata habang ang kanilang mga magulang ay nakaupo sa mga bench. Lahat ba ito ay bahagi ng isang hintuan? Tumingin ako sa aking relo. 25 minuto na ang nakalipas. 5 minuto na lang. Pero napakarami pang lugar na hindi namin napuntahan. Hindi pa kami nakapunta sa pasalubong center o sa botika. Hindi rin namin nakita ng maayos ang mga restaurant sa ikalawang palapag. Hindi sapat ang 30 minuto. Tinanong ko ang mga kaibigan ko. Nakita niyo na ba lahat? Umiling silang lahat. Sabi ni Hans. Sofia, sa tingin ko kahit isang buong araw ay hindi natin ito malilibot. May arcade, massage chairs, at kahit mga laruang gacha dito. May gacha sa isang hintuan? Muli akong nagulat. Tinawag na kami ng aming tour guide. Oras na para bumalik sa bus. May halong panghihinayang kong kinuha ang aking bag. Daladala ko ang 2 ensaymada, isang face mask, 3 bote ng Chucky, at 3 keychain. Sa loob ng 30 minuto, ang dami kong nabili. Sa Switzerland, isang kape lang ang kaya kong bilhin. Habang pabalik sa bus, lumingon ako. Kumikinang ang gusali ng service area sa ilalim ng sikat ng araw. Patuloy pa rin ang pagpasok at paglabas ng mga tao. Naisip ko, hindi itinuturing ng mga Pilipino ang service area bilang isang simpleng hintuan lang. Isa itong maliit na komunidad. Pero may isa pang pasabog na anunsyo ang aming tour guide. Mamayang gabi,
pupunta tayo sa isang mas kamangha-manghang lugar. Narinig niyo na ba ang tungkol sa mga hot spring resort? Hot spring resort? Ano yon? Sa loob ng bus, kinuha ko ang aking cellphone at nag-search. Lumabas ang mga salitang pampublikong paliguan. Sa mga litrato, nakita ko ang mga taong nakasuot ng pangligo, nagre-relax sa malalaking swimming pool. Ano to? Isang sauna. Nag-research pa ako. Isang gusali na may malalaking paliguan, sauna, mga kwarto para matulog, at mga kainan. Lahat ng ito sa isang lugar. Tinanong ako ni Marie. Ano yung hot spring resort? Pinakita ko sa kanya ang screen ng aking cellphone. Nagtaka rin siya. Isang pampublikong paliguan. Ibig sabihin, maliligo ka kasama ng ibang tao? Hindi ko rin maintindihan. Sa Switzerland, ang pagligo ay isang pribadong gawain na ginagawa mag-isa sa bahay. Nagsimulang magpaliwanag ang aming tour guide. Ang mga hot spring resort ay isang natatanging bahagi ng kulturang Pilipino. Ito ay isang kombinasyon ng tradisyon, pagre-relax, at libangan kung saan maaaring magpunta ang mga pamilya at magkakaibigan para mag-enjoy buong araw. Bukas ito hanggang gabi at pwede ka ring matulog doon. Nanlaki ang mga mata ko. Matulog doon hanggang gabi. Patuloy na nagpaliwanag ang tour guide. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang sikat na Laguna Thermal Springs. Isang malaking spa facility. Pagbayad ng entrance fee, bibigyan kayo ng shorts at t-shirt. At tuwalya. Sa loob, may iba't ibang uri ng pool tulad ng mainit na bukal, malamig na pool, at mayroon ding mga sauna. May mga kainan, game room, at kahit videoke room. Lalo akong naguluhan. Ito ba ay isang sauna, isang hotel, o isang amusement park? Nagtaas ng kamay si Hans at nagtanong, Ma'am, magkasama po ba ang mga lalaki at babae? Tumawa ang tour guide. Ang mga paliguan ay hiwalay para sa mga lalaki at babae. Pero sa mga common area tulad ng mga kainan at lounge, magkakasama kayo habang suot ang resort wear. Madalas kasing pampamilya ang pagpunta dito. Ah, ganoon pala. Medyo naintindihan ko na. Pumasok ang bus sa isang masikip na lugar. Matataas at magkakatabi ang mga gusali. Kumikinang ang mga neon sign at nagmamadaling naglalakad ang mga tao sa kalye. Ang sigla talaga ng mga lungsod sa Pilipinas. Mas dinamiko ito kaysa sa Zurich. Pagkatapos ng mga 30 minuto, huminto ang bus sa harap ng isang malaking gusali. Nakasulat sa labas ang malalaking letra, Laguna Thermal Springs. Bumaba ako at tiningnan ang gusali. Isang 7 palapag na istruktura. Lahat ba ito ay isang paliguan? Pagpasok namin, ang lobby ay kasing lawak at kasing linis ng sa isang hotel. Nagbayad kami ng entrance fee sa counter. 800 pesos bawat tao. Kung i-convert sa Swiss franc, mga 14 francs. Ang sauna sa isang hotel sa Switzerland ay nagkakahalaga ng 40 francs. Bakit napakamura dito? Binigyan kami ng staff ng shorts, t-shirt, tuwalya, at isang wristband. May maliit na susi na nakakabit sa wristband. Ipinaliwanag ng tour guide. Gamit ang wristband na ito, bubuksan ninyo ang inyong locker. Ito rin ang gagamitin ninyo para magbayad sa pagkain at iba pang serbisyo sa loob. Sa paglabas nyo, doon nyo babayaran lahat. Wow, kakaiba. Walang cash o card, isang wristband lang ang kailangan para sa lahat. Pumasok ako sa locker room ng mga babae. May daan-daang locker doon. Hinanap ko ang aking numero, binuksan ang locker, at inilagay ang aking bag. Kinuha ko ang resort wear, isang simpleng t-shirt at shorts na komportable, malambot at magaan ang tela. Habang nagbibihis, narinig kong nagtatawanan at nag-uusap ang mga Pilipinang ginang sa tabi ko. Ang gaan ng atmosphere. Nagbihis ako at tumingin sa salamin. Nakakatuwa, lahat kami ay pare-pareho ang suot. Hindi mo malalaman kung sino ang mayaman o kung sino ang estudyante, sabi ni Marie. Sofia, para tayong magkakamukha. Nakakatuwa to. Tumawa rin ako. Oo nga, lumabas kami sa common area. Sa isang malawak na hall, may mga taong nakaupo sa mga banig at nagpapahinga. May ilang TV, at may mga silid na mukhang tulugan. Tiningnan ko ang directory. First floor, lobby.
Second floor, kainan, restaurant. Third floor, sauna at spa. Fourth floor, relaxation room. Fifth floor, outdoor pools. Sixth floor, massage area. Seventh floor, rooftop garden. Lahat ba ito ay bahagi ng resort? Tinipon kami ng aming tour guide. Okay everyone, mayroon kayong 3 oras na free time. Una, magbanlaw kayo sa mga shower. At pagkatapos, subukan ninyo ang iba't ibang pool. Subukan nyo ring uminom ng buko juice at kumain ng inihaw sa kainan. Magkita-kita tayo sa lobby ng 9 p.m. 3 oras? Tiningnan ko ang aking relo. 6 p.m. na. Kaya hanggang 9 p.m. Ang mga kaibigan ko ay nagkanya-kanya na. Nagpasya akong sundin ang sinabi ng tour guide at pumunta sa mga paliguan. Sa pasukan, may lugar kung saan iniiwan ang mga tsinelas. Pagpasok ko, muli akong namangha sa aking nakita. Ano ito? May 5 malalaking pool? Isa ba itong water theme park? Pagpasok ko sa pool area, bumalot sa akin ang mainit na singaw. Medyo malabo ang aking paningin dahil sa halumigmig. Kinusot ko ang aking mga mata at tumingin sa paligid. Wow, ito ba ang hot spring resort? Mas malaki ito kaysa sa aking inaasahan. Para itong isang malaking swimming complex. Sa kaliwa, may halos 50 shower stalls. Bawat isa ay may libreng shampoo, conditioner, at body wash. Sa kanan, may ilang malalaking pool. Ang mga tao ay nakababad sa tubig, nag-uusap at nagtatawanan. Maingat akong lumapit. Ang bawat pool ay may iba't ibang temperatura. Sa unang pool, nakasulat, Hot Spring, 42 degrees CCS. 42 degrees? Hindi ba't sobrang init niyan? Ang pangalawa ay 39 degrees Celsius. Ang pangatlo ay isang jacuzzi. At nang makita ko ang ika-4 na pool, nagulat ako. Cold plunge. 80-80 Wallasey. Malamig na tubig? Bakit sila naliligo sa malamig na tubig? Si Marie ay nakababad na sa 39 grass cc na pool. Sofia, halika, ang sarap ng tubig. Nag-alinlangan ako, pero umupo ako sa gilid ng pool at inilubog ang aking mga paa. Mainit nga. Dahan-dahan kong inilubog ang aking katawan. Nang umabot ang tubig sa aking balikat, naramdaman ko ang init sa buong katawan ko. Ah, ang sarap. Habang nakaupo sa tubig, naramdaman kong lumuwag ang aking mga kalamnan. Ang paninigas ng aking balikat mula sa mahabang biyahe ay nawala. Ipinikit ko ang aking mga mata at ninamnam ang init ng tubig. Kaya pala mahilig ang mga Pilipino sa mga hot spring. Naintindihan ko na. Pagkatapos ng 5 minuto, isang Pilipinang ginang ang kumausap sa akin. Ineng, dayuhan ka. Unang beses mo dito? Tumango ako. Ngumiti siya at sinabi, subukan mo rin yung malamig na pool. Kapag salit-salit ka sa mainit at malamig, gaganda ang sirkulasyon ng dugo mo para iwas pasma. Malamig na pool? Tinitigan ko ang 80 Celsius na tubig. Doon sa malamig na tubig na yon? Sabi ni Marie sa tabi ko, Sofia, susubukan ko yung cold plunge. Sama ka? Umiling ako. Mauna ka na, dito muna ako. Lumabas si Marie sa mainit na tubig at naglakad papunta sa cold plunge. Paglubog pa lang ng kanyang paa, sumigaw siya. Aray! Ang lamig! Ngunit naglakas loob siya at biglang lumubog. Wala pang 10 segundo, umahon siya. Sobrang lamig, pero mukha siyang masaya. Sofia, ang sarap sa pakiramdam. Subukan mo, naging interesado ako. Ganoon ba kasarap? Sige, susubukan ko. Lumabas ako sa mainit na tubig at lumapit sa cold plunge. Mukhang nagyayelo ang tubig. Inilubog ko ang dulo ng aking mga daliri. Brr. Ang lamigi. Ang lamigi. Parang yelo. Lulubog ba ako dito? Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Ipinikit ko ang aking mga mata at lumusong. Sa sandaling iyon, parang nagyelo ang buong katawan ko. Kumabog ang dibdib ko at nanigas ang aking balat.
Pagkatapos ng 5 segundo, hindi ko na kinaya at umahon ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Ngunit, may kakaibang nangyari. Kahit malamig ang aking katawan, may init na nagmumula sa loob. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng aking dugo. Ito pala ang ibig sabihin ng magandang sirkulasyon. Ito pala ang sinasabi ng ginang kanina. Pumalakpak si Marie. Sofia, nagawa mo. Kumusta? Ngumiti ako at sumagot. Nakakagulat, pero masarap sa pakiramdam. Gusto ko nang bumalik sa mainit na tubig. Bumalik kami sa 39°C na pool. Paglubog namin, mas naramdaman naming mainit ang tubig. Dahil sa cold plunge, mas malinaw ang pagkakaiba ng temperatura. Ito pala ang sikreto ng hot and cold therapy. Inunat ko ang aking mga braso at binti sa loob ng tubig. Pakiramdam ko, para akong bagong tao. Pagkatapos maligo, nagpalit kami ng bagong resort wear. Habang nagpapatuyo ng buhok, nakita ko ang mga Pilipinang babae na may tuwalya sa ulo, para silang mga ninja, pero ang cute. Ginaya namin sila at naglagay din ng tuwalya sa ulo. Nagtinginan kami at nagtawanan. Para na tayong mga lokal. Sunod, pumunta kami sa sauna area. Sa ikatlong palapag, may mga silid na may iba't ibang temperatura. May 60°C na silid, isang silid na gawa sa asin, at isang forest therapy room. Humiga kami sa mainit na sahig. Ang sarap ng init na dumadaloy mula sa sahig. Dahan-dahan kaming pinagpawisan. Sa Switzerland, pumapasok kami sa sauna, pero ito ang unang beses na nakahiga lang kami ng may damit. Sa tabi namin, may mga nagbabasa ng libro. At may mga natutulog. Napakalaya ng lahat. Pagkatapos ng 1 oras sa sauna, basang-basa na kami sa pawis. Pero hindi kami pagod. Sa halip, gumaan ang aming pakiramdam. Dumating si Hans para tawagin kami. Hoy, tara na sa kainan. Gutom na ako. Tiningnan ko ang aking relo. 8 PM na. Gutom na nga ako. Umakyat kami sa kainan sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, naamoy namin ang masarap na aroma amoy ng sabaw ng mga pritong pagkain. Tiningnan ko ang menu, inihaw na liempo, sinigang, adobo at halo-halo. Sabi ng tour guide, pagkatapos maligo, pinakamasarap ang buko juice at inihaw. Buko juice? Bumili ako ng isang sariwang buko. 50 pesos. Itinaas ko ito at diretsyong ininom. Phew. Matamis, malamig, at perpekto. Naramdaman kong nabuhayan ang aking pagod na katawan. Sunod, inihaw na liempo. Nag-order ako ng isang set na may kanin. Mainit na kanin, malutong na liempo, at sausawan na toyo at suka. Kumuha ako ng kutsara at tinidor. Ang sarap, malasa at malutong ang liempo. Tamang-tama para maibalik ang alat sa katawan pagkatapos magpawis. Kinain ko lahat hanggang sa maubos. Tumingin ako sa paligid. May mga pamilya, mga matatanda, at mga magkasintahan na lahat ay nagre-relax habang kumakain. Naisip ko, ang hot spring resort ay hindi lang isang lugar para maligo. Ito ay isang komunidad kung saan nagtitipon ang mga tao, nagkakaroon ng hubad na pakikipagkapwa at nagbubukas ng kanilang mga puso. Walang ganitong lugar sa Switzerland. Kami ay nananatili sa aming mga bahay. Wala kaming kultura ng pagre-relax ng ganito sa isang pampublikong lugar. Parang nabasa ni Marie ang aking isip. Sofia, ang ganda ng atmosphere dito, no? Mukhang masaya ang lahat. Tumango ako. Oo, totoo. Dito, walang pakialam ang mga tao sa sasabihin ng iba. Lahat sila ay nagpapahinga bilang sila. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa relaxation room. May mga reclining chair na nakahilera. Bawat isa ay may sariling TV. Sumandal ako ng malalim sa upuan. Para akong nasa langit. Pagkatapos ng 5 minuto, ginising kami ni Hans. Sofia, bawal matulog. 9 PM na ang meeting natin. Nagising ako. Oras na para umuwi. Nagbihis kami at bumaba sa lobby. Naghihintay na ang aming tour guide at iba pang mga kasama. Lahat ay mukhang fresh at mapula ang mga pisngi. Tanong ng tour guide, kumusta ang hot spring resort? Ma'am, amazing po. Sa tingin ko,
Walang lugar na ganito sa mundo. Sumigaw din ang iba. Ayaw na po naming umuwi. Gusto na naming tumira dito. Walang ganito sa Switzerland. Pagsakay sa bus, umupo ako sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi ay dumadaan. Mainit ang aking katawan at puno ang aking puso. Kinuha ko ang aking schedule mula sa bag. Ang perpektong schedule na ginawa ko kaninang umaga. Hintuan, 10 minuto. Paligo, 1 oras. Sa katotohanan, 30 minuto kaming nasa hintuan. At 3 oras kaming naligo. Natawa ako. Ang perpekto kong plano ay isang ganap na kabiguan. Ngunit, hindi ako naiinis. Sa halip, masaya ako. Hindi man nasunod ang plano, mas maganda pa ang aming naranasan. Umupo si Marie sa tabi ko. Sofia, bakit ka nakangiti dyan? Kinuha ko ang schedule at pinunit ito. Hindi ko na kailangan to. Bukas, mag-enjoy tayo ng walang plano. Nagulat si Marie at tumawa. Ang Student Council President na si Sofia, walang plano? Baka umulan ng yelo bukas. Habang papunta sa hotel, binalikan ko ang araw na iyon. Pag-alis ko sa Switzerland, akala ko ay pupunta ako sa Pilipinas para mag-obserba. Pero sa totoo lang, mas marami akong natutunan. Sa service area, nakita ko ang diwa ng hospitality hindi lang isang hintuan, kundi isang lugar na may pagsisikap at passion para pasayahin ang mga bisita. Sa Hot Spring Resort, natutunan ko ang init ng isang komunidad. Walang titulong o edad, lahat ay pantay-pantay sa ilalim ng iisang tubig na nagpapagaling. Ngayong araw, sa unang pagkakataon sa aking buhay, pinatawad ko ang aking sarili sa hindi pagiging perpekto. Ang pagiging hindi isang student council president o anak ng isang politiko, kundi isang 70 taong gulang na dalaga na tumatawa kasama ang lahat na walang make-up. Pagkatapos maligo iyon ang pinakamahalaga. Dumating kami sa hotel, pumasok ako sa kwarto at humiga sa kama. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-message sa aking mga magulang sa Switzerland. Ma, Pa. Nakaranas ako ng isang kamangha-manghang bagay sa Pilipinas ngayon. Ang service area ay parang isang amusement park at ang paliguan ay parang langit. Lahat ng plano ko ay nasira, pero mas maganda pa ang kinalabasan. Mahal ko na ang Pilipinas. Ayaw ko na ngang umuwi. Pagkatapos mag-message, ipinikit ko ang aking mga mata. Bukas, pupunta kaming Palawan. Anong mga hindi inaasahang pangyayari ang naghihintay doon? Hindi na ako gagawa ng perpektong plano. Sa halip, haharapin ko ang Pilipinas ng may bukas na puso. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko ngayon, ang pinakamagandang sandali sa mundo ay dumarating sa mga panahong wala sa plano. At ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa pag-enjoy sa kasalukuyang sandali. Magandang gabi. Salamat sa isa na namang magandang araw. Si Sofia, ang perpeksyonistang student council president mula sa isang elite na paaralan sa Switzerland, ay nakaranas ng pinakamalaking culture shock sa kanyang buhay sa isang service area at hot spring resort sa Pilipinas. Isang hintuan na may 150 uri ng pagkain at isang paliguang theme park na bukas hanggang gabi. Sa gabing iyon, matapos magbabad sa mainit at malamig na tubig at uminom ng buko juice, natanto niya, mas mahalaga kaysa sa mga patakaran ang puso na marunong magsaya, mas mainit kaysa sa individualismo, ang pusong may pakikipagkapwa. Ang infrastruktura ng Pilipinas ay hindi lang para sa kaginhawaan. Ito ay isang lugar na nagpapagaling sa puso ng mga tao. Ang paglalakbay ni Sofia ay nagsisimula pa lang. Anong bagong mukha ng Pilipinas ang matutuklasan niya bukas? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel.